guys, meron po tayong gagawin pong mini aquarium. Gawa po sa bote na, ito po ay bote po ng gin. Yan, bote po to ng gin na wag po natin hahayaan bata ang gumawa or yung hindi pa po siya husto sa edad. Sapagkat ito po ay madali po makadisgrasya sa mga bata. So, ito po ay gagawin lang po natin temporary na aquarium ng nabili po nating isda sa market. Ito po siya. Siya po ay may kulay na gold and meron din po siyang isang separated na may kulay na light na itim. Yan. And syempre, hindi mawawala yung ating mga batong maliliit. Yan. Iba't ibang kulay siya. And then, syempre, sa isa pang material, meron din po siyang pagkain ng isda. So, nabili lang po natin ito ng mura at nilagay po natin dito sa lalagyan, mini jar, para unti-unti natin papakainin. Then, syempre, may material din po tayo na ito, pangsala, kung saan pwede natin ito magamit kung sakaling merong dumi. Yan. Very creative tayo ngayon. Magdi-DIY tayo. And meron po akong dalawang gunting. Kung sakaling ang isa sa kanila ay hindi makagunting. So, meron pa tayong another one na magagamit. And, syempre, hindi mawawala yung ating scotch tape. Kasi, importante po ito. Ito muna ang first step natin kung bakit hindi tayo mabububog doon sa bote. And syempre, may nabili po ako sa isang apps na para siyang aluminum foil. Pero hindi po siya aluminum foil. Siya po ay sticker na kahit saan nyo po ilagay, sa dingding man, sa lababo niyan. All purpose po siya. Kahit ano pong gawin mo siya. All purpose. Okay. And meron din po tayong malinis na tubig. Yan. Ito po na tubig nito ay, ang source po nito ay galing po sa ilalim ng lupa. Yung meron po dyan ng mga pitzel na ginagamit na bomba o kaya ay balloon. O, basta malinis po ito kasi hindi daw pwede yung isda, ang itutubig natin ay galing po sa water district o yung meron na pong chlorine. So, para magkaroon po tayo ng pet sa bahay. Wala po kaming pet sa bahay. Yan. Itatabi po muna natin. And, bibigyan po natin ito ng magandang lalagyan. Yan. Kung something na meron po kayo nakikitang medyo parang madumi, kanina po kasi pinakain siya. So, hindi pa po nila ang iba na uubos. O, maaaring nagdumi na rin sila, no? So, kailangan lilinisin na natin siya. Ilalagay po natin siya dito sa kanyang small aquarium. And, nagsuggest yung anak ko na pwede daw siya magkaroon ng parang oxygen. Gamit lang po ang nebulizer. Yan. So, titingnan po natin kung ano ang magiging silbi ng nebulizer. Meron po tayo dito. Pwede din po pala yun. So, kung meron po kayong mga nebulizer po dyan na natatabi at gusto nyo po magkaroon po kayo ng mga gold piece, pwede rin po pala na magamit. Yan. So, start na po tayo kung paano ang ating step 1. Yan. Thank you po sa mga manunood. Yan. Yan. Ang step 1 po natin ay kung paano po natin siya malalagyan ng tape sa palikot nang hindi po tayo masusugat. So, ito po, ating pong DIY. Yan. Shout out po sa inyong lahat. Magdi-DIY po tayo. Diba? Etong packing tape na to or scotch tape, ating pong gugunting tayo ng medyo maliliit. Asan ba yung ano nito? Yan. Sa may mga packing tape po dyan o scotch tape po yan, para hindi po kayo mahirapan tulad ko. Nahirapan ako maghanap niyan. So, pag po ganito, nahihirapan po tayo, ugaliin po natin, lagyan po natin siya ng mark kung saan po dapat siya hahanapin. Like, sometimes, kung wala po tayong hawak na ballpen, maaring
itupi po natin dito sa gilid. Yan, tupi natin dito sa gilid. Yan. Yan, para hindi siya mawala. Hindi siya mawala sa paningin natin. O yan. Tutupi po natin sa ating gilid. Yan. Para hindi po mawala. Kasi once na duminikit na siya, minsan din na natin nakikita, diba? O hindi na po natin nakikita. So, yan. So, ngayon, nilagyan ko na siya ng mark. Eto na, very easy. Yan. Very easy. O, diba? Very easy yung bilis natin na ano niya. Magdi-DIY na po tayo. Magugunting po tayo dahil yung ating bote ay meron po siyang konting crack. O yan, ayan po may konting crack. Ito po, makikita nyo po, meron po akong konting ano dyan. Mapapansin nyo, o yan, may crack po siya, o yan. Ayan. Baka po kasi dito mag-late yung tubig. So, ayan. Pasensya nyo na dalawa ang aking cellphone. Ayan. Yan. Lalagyan po natin dito para hindi po siya gaano kahirap. Ano, ayan. Dahil may crack po siya, meron po siyang damage, lalagyan po natin ng Scotch tape. Ayan. Para maiwasan yung pag-leak ng tubig. So, tatakpan natin. So, ayan, no, tingnan mo ninyo, hindi masyadong halata. Kasi, yung ating packing tape o ating Scotch tape ay para lang din siyang anos dito. Para rin siyang boting tingnan lang. Ayan o, diba? So, ngayon, ang gagawin pa po natin, another way, gugunting po tayo ng medyo maliliit. Ayan. Medyo maliliit. And, dito po sa kanyang pisngi o kanyang labi. Ayan. Mapapansin nyo, itong kanyang pisngi, ito po guys, ay lalagyan po natin ng tape. Ayan, tape. Kokoberan. Yan. Asin kokoberan. And ililibot po natin yan hanggang makover po ang lahat dito hanggang dito. Para iwas po yung kamay natin, hindi po tayo masugatan. Yan. Yan. Iko-cover po natin yan paikot. Kaya, titingnan po natin kung ano ang magiging resulta. Kaya guys, abangan po natin. Titingnan ko. Ipapakita ko po sa inyo kung ano ang resulta. Yan guys. Pinapalibutan na po natin para ang purpose po nito para hindi po tayo masugat. Yan. Purpose is hindi tayo masusugat gaya nitong ginagawa natin. Kasi ako po talaga nabubog yung kamay ko. Nabubog ka. May sugat. Kasi gawa ng itong bote ay basag po ito doon sa gilid ng basurahan. Mahilig po talaga ako mamulot ng mga bote-bote. Kaya, eto naisipan ko kasi wala nga akong lalagyan ng aking isda muna, temporary. Kaya kahit basag na, parang sa tingin ninyo ay hindi na po siya magagamit. Ang ginawa ko ay purposes na maging DIY po tayo. Ayan. Minsan, may mga akala natin hindi na pala pwede, pero kaya pa palang gamitin. Ayan. Maging creatable tayo. Ayan. Marami ako dito mga bote na mga pinulot-pulot ko lang or sometimes sinihingi ko. Lalagyan ko ng mga bulaklak. Ayan. Para at least maganda. Ayan. Ayan. O, ayan. Ayan. Diba? So, pag natapos na po iyan, lahat, palibot, lalagyan din po natin siya sa paligid. Magiging maganda po ang resulta. Kaya abangan po na. Ayan. Tapos na po. Ayan. Ayan o. Meron na po siyang mga packing tape. Yan. Pero, hindi pa po ito nagtatapos. Kumbaga, papalibutan pa po natin ulit. The same way, papalibutan po ulit natin nito. Itong mga, parang akala mo ay silver na mas lalo makakapakulay. O nga, silver nga siya. Pero, hindi po siya yung nilalagay sa pagkain. Diba? Hindi po siya aluminum foil. Yan. Ito po ay meron po siyang sticker na pwede nyo po magamit. Cover po sa lababo ninyo or
anything na ano po pwedeng purposes ninyo, kahit po sa dingding pwede. Yan. Kaya maganda rin po ito. Hindi rin po pala ako nagkamali na bumili nito. Kaya i-start po natin, titingnan ulit natin yung another process na iikot po ulit siya. Yan. Meron na po tayo guys dito na mga ginunting-gunting na maliliit. And i-start na po natin dito. I-start na po natin dito siyang ipalibot para at least maganda po siyang tingnan. Yan. Yan. Gaganyan lang po natin siya. Yan. See? Ito yung magiging itsura niya. Yan. Ganyan magiging itsura niya pag once na natapos natin ng palibot. Kaya titingnan po natin na kung maganda ba sa paningin ninyo. Kaya i-start ko po. Tapos na po tayo sa ating inilagay na silver. Yan. So pag dinukot na po yung kamay natin, hindi na po siya masusugat. So eto na po yung resulta na nilagay po natin siya dyan. And kung bakit ko po nilagyan po siya ng packing tape muna or scotch tape muna. Kasi kung ito muna ang iaano natin, hindi siya masyadong didikit. Dahil ito pong silver na to ay hindi po siya talaga as in pangbote. Ang material niya hindi po talaga pangbote. Maaaring pwede po siyang dumikit sa tiles, sa lababo, or sa kahoy. Pero pag ganito, lalo't lalagyan natin ng tubig, hindi po siya pwede. Yan. Kaya yon. Pagkatapos po nito, yan, ready na po tayo. And, ang gagawin po natin, yan, ang uunahin po muna natin ang ilalagay ay itong mga very colorful na mga bato. Yan. Ito po ay galing pa po ito ng Malaysia. Binili ko po ito kasi nakalagay po siya sa isa kong flower vase na siya yung parang siya yung pampabigat. Pero dahil sa marami naman siya, kumuha ako ng konti. Yan. Kumuha tayo. Dahan-dahan lang tayo para hindi mabasag lalo yung bote, ano, yan. Dadahan-dahan lang natin ilalagay. Yan. Yan, lagay natin. Para at least, yan, meron tayong, o kayo po mga nanay po dyan, o mga guys po dyan, mga friends, pwede rin po ninyong gayahin yung ginagawa ko. Alam niyo kung bakit. Minsan, maging isip bata rin tayo. Di ba? Pero, ang nakakaaliw kasi dito, meron tayong mga apo o yung mga maliliit na bata. Nagiging attraction sa kanila yon. Lalo't alam nila may lumalangoy. So ngayon, bago po natin ilalagay yung isda, syempre lalagyan po muna natin ng malinis na tubig. Galing nga po doon sa inigib ko. Humingi lang po ako sa aking kapitbahay na meron po kasing poso dyan. Yung may mga poso po dyan. Yan. Thank you po. Shout out po sa may-ari po ng poso. Nakiigib po ako. Yan. Yan. So, oops. Tama na. Tama na. Naduling tayo na over yung water niya. Pero okay lang. Ang purpose ko din po nito kung bakit nilagyan ko din siya ng plate. Ito po yung binili ko ng isang araw na paso. May free po siyang plate. So, ngayon, lalagyan po natin siya ng isda. Yan. Halina. Halina kayo mga guys. Halina kayo mga guys. So, buhay pa. Oh. Buhay na buhay pa sila. O, yan. See? Yan na, mahulog na, mahulog na. Yan. O, diba? Lumalangoy na sila. Ang ganda na. O, meron pa. Yan. And ipapakita ko rin po sa inyo kung paano gamitin po yung nebulizer. DIY din ng anak ko naman. Tinulungan niya ako. Yan. So, eto, meron pa siyang natitirang dalawa. Ayan. Ang kulit, oh, ang kulit, oh, ang ganda, oh, ang cute, oh. Ang cute niyang ganda, oh, di ba? Attraction po ito sa mga bata. Naaaliw sila. Kahit po tayo, ganun din, oh. Yan. Meron pang another one. Ang hirap niyang hulihin.
Yan, ala, naglulukso. Yan. Yan, ayan na. Aha, ayan, di ba? Pasok na siya sa banga. Oh. Ayan, ang cute na po niya, oh. Ang cute na, guys. And then, kukunin po natin yung kanyang pagkain. Ayan. Ito yung kanyang pagkain. Lalagyan po natin ng foods para hindi naman po sila magutom, di ba? Lahat naman tayo pag gusto natin na meron tayong laruan or pet, alam natin na may buhay din sila. Syempre, mahalin din natin sila. So, bibigyan po natin sila ng pagkain. Kaunti lang kasi ang mga bitukan nila hindi naman ganoon kadami kumain, ano. So, ang pagmakain daw nito, according doon sa may-ari na binilang ko, it's 2 times a day o pwede naman daw once a day. O yan, kumakain na sila, guys. O, ang ganda. O, diba? So, thank you so much. May DIY na naman po tayo. And, ikakabit na po natin yung nebulizer. Titingnan po natin kung ano ang mangyayari. Or kung gaano kaganda. Meron po silang oxygen. Kasi kailangan po talaga meron po silang oxygen. Pero wala po akong oxygen. Meron po ang nebulizer. Yan. Shoutout po sa may mga nebulizer. Pwede nyo po pala magamit yan. Ayan. Yan. Meron po akong nebulizer. Ito po yun. Yan. Thank you po doon sa nagbigay po sa akin sa dati kong boss. Naiuwi ko rin po ng Pilipinas. Kasi ito pong nebulizer na to, gamit po ito ng aking alaga before, yung special child. And, dahil siya ay nag-pass away, last of 2022 pa, ibinigay niya po sa akin, pinamana. So, ngayon, itatry po natin dito kung ano po ang magiging papel po sa buhay nitong nebulizer sa buhay po ng mga isda niya. Ito ay pinutol na ng anak ko. O, hindi naman siya pinutol ata. Yan. Yes, hindi pala siya putol. Kumbaga, yung kanyang nang pwede pang Pero syempre, hindi ko na ito ipapagamit sa apo ko o kung sinong gagamit. Bibili na lang po ng bago. Ang mangyayari lang dito, dahil matagal na rin po itong tube na to, hindi na rin naman po nagagamit. So, itatry po natin. Lalagyan po natin ng nebulizer. Bakit may takip? Bakit kailangan takipan? Yan. So, hindi natin alam. Kasi siya yung nagtakip. So, itatry po natin kung ano ang mangyayari. Yes! Kaya pala may takip siya dahil nga kasi yung water niya ay tumataas. Yan. Parang nagiging fountain siya. So, tatanggalin po natin yung kanyang stock na tubig. Yan. So, kailangan pala meron po siyang another na takip para hindi. Yan. Kasi kanina na-try na po niya. Yun pala yun. Yun ang purpose. So, ibabalik po natin. Temporary yung takip. And sana, I hope, makabili talaga tayo ng pang, ano po sa ano tawag doon? Sa pang-isda. Yan. Yung demotor na pang-isda talaga. So, ito may cover na siya. Yan, may cover na siya. So, itatry po ulit natin kung ano ba yung best. Kasi kanina, ano yung kanyang tubig, lumalabas. Yan, na para siyang fountain. So, ngayon, itatry po natin. Oh, ganun pa rin. Diba? Malakas. Alam niyo kung bakit? Para siyang fountain kahit tinakpan na. Dahil kasi maliit po yung bote niya. Yan. Tayo po yung mag-a-adjust. I-consider po natin. Is a common sense na kung bakit tumataas yung tubig niya kasi yung bote niya ay napakaliit lang. Imagine niyo po yung bote po ng gin. Yung mga parainom po dyan. Yan. Shout out. Lalo na sa anak ko. Yan. Eto, bote po ito ng gin. Kasi temporary nga. Sabi ko kanina is a temporary. Na ito muna ang kanilang magiging tirahan. But sabi ng anak ko kanina, nagsasuggest siya, yung aking washing machine daw, na naka-stack na doon sa likod ng bahay, pwede daw yung tubigan. At ilagay natin dito yung isda. Yung isda, iwa-washing na. Ilalagay sa washing machine. Pero suggest
suggest niya lang para buwelo yung para buwelo daw yung isda. At and then the same time, pag nagamit nga po tayo ng nebulizer, hindi po kagaya ng nandito yung nebulizer. O yan, diba? And yung isda mai-stress. Tingnan nyo. Tingnan nyo po yung isda mai-stress. Diba? Yung yung isda po ay mai-stress kaya kung bakit hindi natin pwede pala. Yan. If necessary lang naman kung wala po tayong ibang motor para sa isda. Necessary lang. Kung kailangan lang. And then also, syempre, for the meantime, pwede pala natin magamit ang ganito pong motor po ng nebulizer. Pero so ngayon, I think it's okay lang siguro muna siya na maglangoy-langoy muna sa maliit na bote para hindi sila mamatay. Kasi ang isda ay nabubuhay po sa tubig. Hindi po kagaya natin na tao na nabubuhay po tayo sa lupa. And kahit po yung punong kahoy ay nabubuhay din po sila sa lupa. Pero ang tubig ay kailangan po ng isda. So kung ang isda ay walang tubig, mamamatay din po siya. Yan. And then ang mga tubig dagat, tubig ilog, ay kailangan din po ng may mga isda para magkaroon din po sila ng silbi. So, thank you so much po niyan. Nagkaroon na po tayo ng DIY and may natutunan po kayo sa akin. Lahat ng material na bagay na pwede natin gawin, ikumpunit pwede para maging masaya tayo. Yan, tingnan mo, hindi lang ikaw pati apo mo, mga anak mo. And ito palang nebulizer. Yan, pwede pala ninyo ring gamitin. Temporary na magkaroon po ng oxygen yung mga isda. So, thank you so much po sa mga nakikinig and sana meron ho kayo napulutan aral. Bye-bye and good luck. Ayan na po yung isda natin. Naglalangoy-langoy na siya. Yan. Di ba? Ang ganda na. Yan.